Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? Sa araw na to ay ipapakita na natin yung ating project sa Novaliches, Quezon City. Tapos na natin yung ground floor. So ngayon papakita natin yung mga materials na ginamit. Ano ba yung ginamit natin sa kisame? Ano bang ginamit natin sa flooring, sa lababo, sa CR? At ano bang itsura itong ating ginawa? So ayun nga mga tol, wag na natin patagalin pa at excited na akong ipakita ito sa inyo. So tara, samahan nyo ako. So ayun mga tol, andito na tayo. Ayan oh. So makikita nyo mga tol, nakaabang na rin yung pang second floor. So yun nga mga tol, andito na tayo sa loob at makikita nyo, gumamit tayo dito ng steel deck na pan-type. Makikita nyo doon sa mga last vlog natin. Yan, gumamit tayo. Look at this. Yan. Pantay na pantay, maganda, makinis yung pagkakagawa. And then, syempre, gumamit na lang tayo dito ng mga bukilya. Kasi commercial nga, they can use bumbilya na lang dito. Ang kagandahan nito, hindi na tayo magkikisame. Kasi pantay naman siyang tingnan sa ilalim. Ang ginawa natin doon sa mga guwang, minasilyahan natin. So makikita nyo yung ang ganda ng pagkakagawa. Para may kisame ka na, yan, makikita mo maganda. Gumamit tayo ng 30 by 30 na mariwasa tiles. Yan. So yun nga mga tol, dito naman sa kitchen countertop, gumamit tayo dito ng SRC or the EPS panel. Hindi ito yung typical na buhos. So imbis na gumamit tayo ng traditional na buhos, sinandwich natin yung styro ng palitada. Pinalitadahan natin. So doon naman sa finishing, gumamit tayo ng granite. Ayan. Gumamit tayo ng salt and pepper para sa countertop natin. Dito naman sa backsplash, gumamit tayo ng 30 by 60 na mariwasa tiles lang. And then dito naman sa ilalim ng cabinet, gumamit tayo dito ng aluminum para less maintenance mga tol. So yun ang mga problema natin sa mga lababo, mabilis mabulok. So mga tol, kahit nagbabasa-basa ka dito, hindi agad mabubulok ito kasi nga mga tol, aluminum to. Yan, yun oh. Yan, makikita nyo. And then tinalis pa rin natin yung ilalim, makikita nyo. Konting cleaning na lang, so kompleto na yung plumbing. Yan. Yan, makikita nyo. So, ano bang advantage sa paggamit ng aluminum cabinet mga tol? So, less maintenance na. Hindi na kayo mag-worry, hindi na kayo mag-iisip na mabubulok yung mga cabinet natin. Typically, di ba, dati, ang ginagamit natin ay yung mga plywood, plyboard. Yan, yung mga pantakip natin sa kitchen cabinet. So, ito nga pala sa mga nagtatanong, ang tawag dito, bus body. Yan. And then sa windows, gumamit tayo ng 798 series. Gumamit tayo dito ng sliding window. With the screen and then tubular, typical na ginagamit natin sa mga projects natin. Typically, kapag nagkabit tayo ng mga pintuan sa mga CR, anong nangyayari? Mabilis masira, mabilis mabulok. Dahil nga nababasa, syempre. So ngayon, gumamit din tayo ng bus body dito. So makikita nyo, aluminum na rin. Ayan. Ayan, may mga masking tape pa. So ipapain ng cleaning pa natin to. Mga tol, gumamit tayo dito ng PVC ceiling panel. Ayan, mas mainaw, mas mabilis ikabit. Ayan, naka-ping light din yan mga tol. Ayan, and then 60 by 60 na tiles. Ayan. Tapos naka-shower na rin tayo. Yung shower natin dito mga tol, naka-connect sa isang gripo para sa shower. At ito naman yung para sa gripo. Ito naman ganun. Sa mga nagtatanong, bakit naka-PVC ceiling pa tayo dito sa mga CR? So, mga tol, advantage yan eh. Kasi sa CR may moisture. Mas magiging matibay kung gagamit tayo ng PVC ceiling board. Kasi less maintenance na to mga tol. Kahit yung mga bata maglaro ng sprayer or ng bidet. Yung bidet, ni-spray sa pataas. Ayan. So, nababasa yung kisame natin. So, ngayon, wala ka nang poproblemahin. Kaya nga sabi ko sa inyo mga tol, may isip tayo ng mga materyales na ika nga ay less maintenance para makatulong tayo sa mga nagpapagawa, sa mga client natin at iniiwasan na natin yung mga problema. So ayaw natin ng problema, kaya ginagawa natin ano ba yung mga best materials na pwedeng isangkap sa bahay natin na hindi tayo mamumroblema pagdating ng panahon.
So yung mga tol, nakaabang na, wala pa tayong submeter, hindi pa tayo binibigyan. Makikita nyo, nakaabang na. Yan. Dito naman sa pinaka-eaves, gumamit tayo ng PVC ceiling panel. So napakagandang gamitin, napakaalwan. You know why? Wala ka ng maintenance. Hindi ka na mag-iisip na mabubulok. Meron din tayong mga pin light dyan, mga tol. Ayan. And then sa mga nagtatanong, pag commercial, typically gumagamit tayo ng roll-up door. Dito naman sa labas, gumamit tayo ng 30 by 60 na wall accent tiles para magkaroon naman ng design dito sa labas. Shoutout sa'yo, Brad. Ayan. Shoutout daw. Ayan. So, yun mga tol. Medyo maingay dito, pagpasensyaan nyo na kami. Nakabang na sa wall lamp. Ayan. Hindi pa natin kinakabit kasi nga wala pa tayong supply ng kuryente. So, ayun. Ayan, gumamit tayo ng gray paint dito. Davies paint. The Unit 1, Unit 2, Unit 3, yan, Unit 4, and then Unit 5. Iisa lang naman yung makikita natin from Unit 1 to Unit 5. The Unit 5 is much bigger kasi dun pupesto yung may-ari. Actually mga tol, we started this project March 2 and then natapos to ng September. So typically mga tol, 6 months lang yung project na nagagawa natin. Although tumatagal ito kapag may mga bagyo. Katulad dito, nag-start kami ng March and then natapos ito ng September. Kung susumahin mo, wala talagang 6 months yung paggagawa ng ganito kahaba na building. This is 22 meters by 6 meters and then 7 sa taas. So this is almost 154 sa second floor at 132 sa ground floor. Bakit ba tumatagal yung project? So nagkakaroon tayo ng mga bagyo, sunod-sunod na bagyo, pag-uulan, then lalo na kapag exposed ka. Kaya nangyayari, nahihinto ang project. Pero regarding sa budget, wala naman po problemahin sa budget. On time na magbayad si client. Yun ang nakakatuwa doon. So yun nga mga tol, maraming salamat sa pagsama. I hope may nakuha kayo dito sa video na to. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At maraming salamat sa oras, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat!